Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mr. X. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa at sisimulan ko na ang pagbabahagi ng kwentong ito. Nung ako po ay grade 4 pa lamang, natatandaan ko na pinaaral ako sa isang eskwelahan na malapit lamang sa aming tinitirhan. Kung hindi nga po ako nagkakamali, mahigit kumulang 400 meters ang layo ng paaralang elementaryang pinapasukan ko at ang aming bahay. Actually, bahay po iyon ng aking lola. Since ako po yung pinakamalapit, ako po ang pinagkatiwalaan ng aming advisor na maghawak ng susi ng aming classroom upang nang sa ganon, ako na rin daw po ang maagang magbubukas ng aming classroom kaya obligado talaga ako na maagang gumising at magpunta sa eskwelahan. May isang araw noon na natatandaan ko. Alas 4 pa lamang ng madaling araw nang bumangon ako at nag-prepare na sa pagpasok. Siyempre kapag sinabing magpe-prepare, kasama na po doon yung paghihilamos o kaya pagligo. At habang ginagawa ko iyon ay nagsasaing na rin po ako. Pagkatapos nito, iti-check ko yung ibang mga gamit ko, kakain at magpupunta na ng eskwelahan. Medyo napaaga pa nga yung pasok ko noon, araw ng Biyernes. Hanggang sa nasalubong ko nga po ang uncle ko at binati pa nga niya ako ng nagsapatirbuat balong nga. Which means ang aga ko nga daw pumasok. Nginitian ko lamang si uncle at binati ko rin. Tapos nagpatuloy na yung paglalakad ko papunta sa school. Pagdating ko doon sa eskwelahan, may mga estudyante na rin naman naglalaro. Yung iba ay naghihintay na lamang ng pagbubukas ng kanilang classroom o kaya naman ng flag ceremony. Pagkarating ko sa classroom, binuksan ko na po agad yung pagkakakandado nito. Yung silid-aralan po kasi namin ay nasa gawing likuran o bandang dulo na po nung school compound, which is ito yung malapit na sa palayan at talagang nasa gilid ng silid ay meron pong malaking puno ng nara. Malaking puno ito na kung tatantyahin ay parang 5 na adult na tao ang pwede o maaaring makayakap nito. Ganun siya kataba. So pagkarating ko po sa classroom at pagkabukas, mag-isa pa lamang ako doon sa likod. Ewan pero medyo nadidiliman pa nga po yung gawing pader nung likuran ng bahagi po ng classroom dahil hindi pa man talaga masyadong sumisikat yung araw. Dito ko po naramdaman, Sir Red, ang biglang pagbigat ng pakiramdam ko. Alam niyo naman siguro yung feeling na parang merong something strange or scary na dumaan kung kaya't agad-agad ay nagsitayuan ang mga balbon. At dahil bata pa ako, hindi ko po masyadong inisip kung ano ang interpretasyon o ibig sabihin nito, pero legit po talaga yung naramdaman ko. Hanggang sa may naamoy ako na parang ang baho. Hindi ko nga mawari at buong akala ko nga ay may hindi po nakapagbuhos ng tubig sa inidoro. Kaya ganun na lamang po yung amoy na sumalubong sa akin. So habang naglalakad na rin po ako sa pagitan ng mga upuan namin o desk, naaninagan ko rin po sa gilid ng aking mga mata na merong bata na malapit sa CR. Ito po yung sinasabi ko kaninang bahagi o sulok, Sir Red, na medyo hindi pa nasisinagan ng araw kung kaya't may kadiliman sa bahaging iyon. Nabatid ko rin na kulay puti yung kasuotan niya. Kasing laki o kasing height ko lamang, pero nagpatuloy na lamang din ako sa paglalakad at ibinaling ko yung tingin ko sa ibang direksyon.
At doon na bigla din pong mas lalong bumaho sa buong classroom. Yung naaamoy ko po kanina ay medyo mild lang talaga. Kayang-kaya mo pa. Pero nung nakita ko na itong batang ito na ewan ko ba kung bakit hindi ko rin tinanong kung sino siya, doon ko po naamoy yung talagang nakakasulasok o nakakasuka na. Naghalo-halo na nga din po Sir Red. Parang amoy lupa, amoy kulob, tapos kalaunan parang konting sampagita, basta hindi ko po ma-describe. Papalabas na sana ako at kitang-kita ko sa harapan ng blackboard namin na meron naman pong naglalakad ng mabagal na naka-side view pa na parabang sumasabay sa hangin na pumasok mula doon sa pintuan ng classroom. Napako ako sa kinatatayuan ko Sir Red ng ilang segundo at ganun na naman yung pagtayo ng mga balbon ko sa katawan. Malinaw ko rin pong nakita na yung batang ito na naglalakad ngayon sa harap ay siya rin yung bata na nakita ko sa sulok na gawing madilim. Pero ang nakakahilakbot, yung batang ito Sir Red ay hindi naka-uniforme na katulad ko. Bagkus ay nakasuot siya na parang pangkasal. Natatakpan ng ulo niya ng parang kurtina na manipis at batid na batid kong madungis siya. Kung pagbabasehan yung ilang bahagi nung puting damit na suot niya. Kitang-kita ko Sir Red kung paano siya tumagos sa gawin ng bintana ng classroom namin. Doon na po talaga ako biglang nahimasmasan at tumakbo papalabas ng classroom. Tinanong din ako ng mga kapwa ko estudyante pero hindi ko na lamang din sila sinagot. Inutusan ko na lamang sila na kumuha ng walis doon sa baul at maglinis na ng classroom bago pa man sumapit ang flag ceremony at ang pagdating ng aming advisor. Pinilit ko talaga na maiwaglit sa aking isipan ang nangyari. Kaya maging ako ay nagwalis na rin ng classroom para hindi ko na rin pumaisip ang bagay na yun. Sindak! Araw po ng linggo noon, 3:04 na ng madaling araw, nang ako po ay maalimpungatan sa hindi ko po mawari na dahilan. Batid ko na parang may kasama na naman ako sa aking kwarto na hindi nakikita ng mga pangkaraniwang tao. Bumangon ako at lumabas para uminom ng tubig sa kusina at nang matapos ako ay umakyat na naman po ako sa aming kwarto. Hindi pa man po nakakalimang hakbang mula sa mga baitang ng hagdan. Bigla po akong sinalubong ng malamig na hangin. Parang ayaw niya akong papanhikin sa kwarto. Tulad ng unang kwento ko Sir Red, alam ko, fully aware ako na merong kakaiba sa aking kakayanan. Alam kong may kababalaghang nagaganap sa oras na iyon at batid na batid ko sa sarili ko na meron na naman pong multo na nais magparamdam o humingi ng tulong sa akin. Pero sinasanay ko ang sarili ko na wag na lamang silang pansinin. So nagtuloy-tuloy ako sa pag-akyat hanggang sa pagbukas ko ng pinto ng aking kwarto. Laking gulat ko nang makita ko na meron pong maiitim at matatangkad na aninong nakatingin sa aking higaan. 3 sila Sir Red. Sa pakiwari ko ay parang binabantayan nila ang aking pagtulog. Doon ko lamang din na-realize Sir Red na nakalabas ang kaluluwa ko sa aking katawan. Naistatwa talaga ako lalo at nang makumpirma kong yung sarili ko ay nakahiga at mahimbing na natutulog sa aking kama habang pinagmamasda na animoy binabantayan ako nitong nakikita ko ngayon na 3 maiitim at matatangkad na anino. Hindi ko rin alam kung ano ang pakay ng mga ito sa akin. Pero hindi talaga ako makagalaw
sa aking kinatatayuan sa sobrang hilakbot na nararamdaman. Ito po yung pinakaunang beses, Sir Red, na may makita akong ganito. Ako na nakahiga tapos may mga entities na parang nagbabantay. Kinalma ko ang aking sarili at isinantabi ang takot at kaba. Nang maramdaman kong bigla na parang may humigop na puwersa sa akin at bigla na lamang umikot ang buong mundo ko, Sir Red, pero hindi naman din ako nahilo. Basta't nagising ako, bumangon at sumigaw ng sumigaw na para bang nahuhulog sa bangin. Ang buong akala ko, Sir Red, ay nagbalik na ako sa tunay na mundo. Pero ewan kung saan na naman napadpad ang aking sarili. Weirdo mang pakinggan pero totoo na nagtungo ako o napunta sa isang lugar na halos lahat ng mga nakikita kong makukulay na imahe, maging yung parang mga numero, ay nahuhulog at lumulutang ng never ending. Yung takot ko kanina ay bigla din pong napalitan ng saya at paghanga sa mga nakikita ko ng oras na iyon na para bang nasa isang sci-fi na pelikula ko. Hanggang sa unti-unti, tumitigil at nag-fade away yung mga makukulay na mga imahe at yung mga bagay na naguhugis numero sa aking paningin. To the point na nag-all white na sila at doon na ako nasilaw. Tiningnan ko ang sarili ko. Doon ko na-realize na hubot-hubad pala ako. Hanggang sa parang may humablot na naman sa aking likuran at ibinalibag na ako sa sahig. Doon, bigla na akong nagising na para bang kinuryente. Para nga din po talagang tumalbog yung katawan ko sa kinahihigaan ko at bumangon ako ng hinahabol ang hininga. Parang ang gaan-gaan ng ulo ko nung sandaling iyon. Napatingin na lamang ako sa orasan at dakong 6:30 na pala iyon ng umaga. Hindi ko na rin po nagawang umidlip pa kaya tuluyan na akong bumangon at bumaba para magluto ng almusal. Hindi ko nga din po alam, Sir Red, kung ano ang tunay na nangyari nung madaling araw na iyon. Nakakatakot, alam kong nasa loob ng aking panaginip pero legit yung nadarama ko. Parang totoo. Hindi ko alam kung naglakbay nga ba talaga ako sa isang dimensyon o kaya naman purely panaginip lamang ito. Kung sakali man po na merong isa sa inyong mga tigapakinig na marunong mag-interpret ng ganitong klaseng pangyayari, sana'y matulungan niyo po ako na mabigyang linaw ang naranasan ko na halos parang magkaiba at magkasunod na panaginip pero parang tunay na nangyari. Maraming salamat, Sir Red, sa pagbabasa ng aking kwento. PS. Ewan ko rin kung naniniwala kayo pero naisip ko na hindi kaya't dahil sa dahon ng laurel at asin sa loob ng sapin ng aking unan, kung ba't hindi nila ako nagalaw. Ito po yung mga nakita kong 3 matatangkad at maiitim na anino. Nakalagay po sa plastik yung mga bagay na iyon at nakabuhol yung dulo at nilagay ko sa gawing kumot para hindi ako bangungutin. Sinunod ko lamang po yung ilan sa mga napag-aalaman kong pangontra, lalong-lalo na sa mga entities ng kadiliman. Sabi din ng aking lolo, protection ko daw iyon habang natutulog, pero ewan ko kung bakit pero parang effective naman somehow. Maraming salamat pong muli and more Sindak and Hilakbot stories para sa aming mga solid na tigapakinig. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like,
Mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.